Chapter 2. Aba, nakakain na tayong lahat. Pwede na tayo magpaalam at magbalik na sa recording studio. May 4 na segments pa tayong ire-record. Untag sa kanila ng kanilang direktor. Parang iisang taong sabay-sabay na nagpaalam ang mga taga-radyo. Nagpasalamat naman ang may birthday at ilang kay kangya na silang bumaligtas sa kahabaang namamagitan sa building at sa bahay ng producer. Magkaagapay si Jean at Lou sa hulihan. Gina, bitin naman ako sa kwento mo. Paano mo naman napapangarap ang Arnold na yun nakita mo lang sa isang party? Unang kita ko pa lang sa kanya, crush na crush ako agad sa kanya. Perfect siya, Lou. 5'8", katamtaman ang laki ng katawan at lahat sa kanya ay maganda. Maganda pala di parang babae. Lou, sana'y makita mo siya. Baka ma-inlove ka rin sa kanya. No thanks, may obet na ako. Yun na lang ang Arnold mo. Nagtatawang biro ni Lou. Nang kamayan niya ako para bang lumutang ako noon sa kaligayahan. Para ng mga sandaling yun ay kaming dalawa lang ang tao sa mundo. Nangyari yun 4 years ago. Kalimutan mo na siya. Sus, ni hindi ka noon naalala. Mali, alam kong naalala rin niya ako. Dahil nang magkamay kami noon at magkatitigan, ramdam ko kung ano ang feeling ko para sa kanya. Ganon din ang feeling niya para sa akin. Sira? Hindi, Lou. Totoo ang sinasabi ko. Makikita mo isang araw, bigla na lamang siyang darating na muli sa buhay ko at siya magiging kapalaran ko. Gina, 4 na taon mo na siyang hinihintay. Sa laki ng Pilipinas at sarami ng tao rito, abay para ka naghahanap ng coin na binato mo sa Pasig River na puro silk lang. Ewan ko ba? Yun na pakiramdam ko at wala akong pakiramdam na hindi magkakatotoo. Ano kaya ang Arnold na boyfriend ni Edna na sungit? Siya rin kaya yung Arnold na iyong mga pangarap? Ikaw ang si Lou. Napaka-imposible ng sinasabi mo. Ingo si Gina kay Lou. Nakalimutan na ni Gina ang tungkol sa Arnold na crush niya ng maraming taon na nakakaraan. Dahil sunod-sunod ang recording nila, pinipilit nilang tapusing lahat ng 4 pang natitira. Kahit abutin pa sila ng hating gabi. Nagpapahinga sila nang bumukas ang pinto at pumasok si Marisa na may dalang plastic bag. Alam agad nilang pagkain ng laman niyon. Sandwiches. Ipinadala sa inyo ng mama para merienda. Sandwiches to. Palakpakan naman ang lahat. Puro pambara. Wala bang panulak? Tanong ni Direk. Aba meron, nandyan na. Dala ni na Edna. Okay na okay si Mr. and Mrs. Ledesma no? Ginawa pang tagahatid ng merienda namin ang kanilang magagandang mga anak. Para lalo niyang pagbutihin ang trabaho. Bumukas muli ang pinto at bumungad si Edna. Dala ang mga plastic glasses, sa likuran niya ay may isang lalaki. Arnold, bilisan mo nga yung cold juice at uhaw na uhaw na tong mga to. Wika ni Marisa. Umiwas si Edna para makadaan si Arnold. Konti nang mabitawan ni Gina ang kanyang hawak na sandwich nang ang Arnold na pumasok. Nakangiti at dala ang malalaking plastic container ng juice ay siya ring Arnold na kay tagal-tagal na niyang hinihintay. Napasiksik siya kay Lou. Kumapit sa kaibigan dahil para siyang matutumba. Naramdaman ni Lou ang hinig ng palalamig ng mga palad na kumapit sa kanya. Gina, bakit? Lou, si Arnold. Nakatutok ang tingin niya sa lalaki. Sinundan ni Lou ang tingin ng kaibigan. Humantong sa lalaking kapit-kapit sa braso ni Edna. Siya si Arnold mo? Si Arnold ko. Pausang boses na sagot niya. Narinig nila si Edna na malakas na nagsasalita. Mga kasama, si Arnold Reyes. Sinama ko siya rito para makapanood siya ng actual na pagsasalin ng tape ng inyong mga drama. Mabuti na rin nga na hanggang maaga ay malaman na niya ang line ng business ng daddy at mommy. Parang sinabi nitong ito na ang mamamahala ng kanilang business pag mag-asawa na sila. Alam niya namang masakitin na si daddy at ang mommy gusto nang magpahinga na rin at mag-travel na lamang sila mag-asawa. Kung ganoon, pagkatapos ng merienda, ipagpapatuloy namin ang recording para makita ni Mr. Reyes kung paano ito ginagawa. Hindi pa nagpapakuan ng tingin ni Arnold si Gina. Iniisip ng dalaga na hindi na siguro siya makikilala nito pagkaraan ng marami na rin namang mga taon. Isa pa, ibang-iba na siya ngayon kaysa noong 15 pa lamang siya. Ngayon idalagan-dalaga na siya. Marunong na siya mag-make-up at magdamit ng maayos. Bahagi na rin naman ng show business ang radio drama. At ang mga nasa showbiz ay maingat na rin sa pagpili ng kanilang damit tulad din ni Gina. Natapos ang merienda,
Nagkanya-kanya na ng pwesto sa mga nakatayong mic ang participants. Ang tagalika ng sound effects ay lumugad na rin sa kanilang corner. Tanging si Gina ang naiwan nakaupo at medyo nakakubli kay Lou na nakatayo sa kanyang harapan. "Gina?" Tawag ni Mang Jess. "Ready na tayo." Saka lamang napilitang tumayo ang dalaga. Ang pwesto pa naman niya ipaharap kay Arnold. "Lou," bulong niya sa kaibigan. "Anong gagawin ko?" "Kumilos ka ng natural." Tapos, naramdaman niyang itululak siya ni Lou. Lumapit na rin siya sa mic, tungon-tungo, at kung maaari itago ang kanyang mukha kay Arnold. Paano kung hindi siya makilala? Sasama ang kanyang loob nang mas masama kaysa sa nararamdaman niya ngayon. Kung makilala naman siya, paano kaya siya dito haharapin? "Gina, ikaw na," sabi ng direktor. "Ano ba nangyayari sa iyo at hindi ka naman gutom?" Nagtawanan ng lahat. "Sorry Direk," hingi niya ng paumanhin. Nakatingin si Gina sa direktor kaya hindi niya napansin ang paglapit ni Arnold sa kanya. Naramdaman na lang ni Gina na may humawak sa kanyang kamay at napatingala siya. "Gina? Margaret Mendoza?" Ako nga Arnold." Halos pabulong niyang sagot. "Ang tagal na. Ibang-iba ka na ngayon. Lalo kang gumanda." Pabulong ding sabi na nakangiti pati mga mata. "Oo, ang tagal na. 4 na taon at 2 buwan at 6 na araw." Nag-uusap silang para talagang sila lamang ang naroroon. Nakalimutan na ni Gina na siya ay nasa recording session ng soap opera. "Kilala mo siya Arnold?" Nakalapit si Edna at umangkla na sa braso ng lalaki nang hindi nila namalayan. "Edna, si Gina ay naging kaibigan ko ilang taon na nakakaraan. Kailan kami nakitang muli? Ngayong nakita na kayo, nakita mo na rin kung paano ginagawa ang drama sa radyo. Siguro pwede na tayong umalis. Ayoko magtagal dito. It stinks." "Edna?" Napasimangot si Arnold. Hinatak ni Edna si Arnold padabog. Wala nang nagawa ang lalaki kung hindi sumunod. Naiwan naman si Marisa na nagliligpit ng mga pinagmeryandahan ng kanilang mga tauhan. "Nabibig anghel ka, Lou?" Matabang nabanggit ni Gina nang makasakay na sila sa taxi papauwi. It said in jest, "Hindi ko naman nakalain na ganoon nga ang mangyayari." Doon na nagwakas ang kaugnayan ng lalaki sa aking mga panaginip. Ngilid na ang kanyang mga luha. "Magsisimula naman ng bagong kabanata sa buhay mo, ang paghahanap ng tunay na pag-ibig. Siya ang tunay kong love, Lou. A one-sided love affair na mga taon mong inalagaan sa dibdib. Isang malaking kahibangan, Gina, if you ask me." "Pwes hindi kita tinatanong dahil alam ko, nararamdaman ko pa rin kanina na ako ang talagang mahal niya." "Margaret Mendoza, gumising ka. Hindi mo na siya maaagaw pa kay Edna Ledesma. Nakita mo naman kanina kung gaano kahigpit ang pagkakakapit niya kay Arnold na para bang malulunod siya pag bumitaw sa lalaki." Ayaw na ni Gina na sagutin si Lou at baka hindi na niya mapigil ang mga luha niya sa pagpatak. Nakakahiya. Kahit pa nga matalik niyang kaibigan to, siguradong papagalitan na naman siya nito. Pag-uwi ni Gina ay nagkulong siya sa kanyang kwarto at doon niya inayakan ang kanyang pagkabigo sa unang pag-ibig. At baka huli na, tama si Lou, isang malaking katangahan ang ginawa niya. Ang daming mabubuting lalaki na naliligaw sa kanya. Binaliwala niya sa pag-aasa makikita niya si Arnold. Binigyan niya ang kanyang sarili ng 5 taon para makita ang binata. Wala pang 5 nakita sila pero may commitment na to at sa isang babaeng mahirap banggain. At alam niyang pipiliin na Arnold anytime. Pipilitin niyang makalimutan si Arnold mula sa araw na yon. Kakausapin niya si Mang Jess bukas. Magpapaalam na siya. Magre-resign na siya. Bahala na kung anong trabaho ang kabadparan niya. Maaga siya na nagpunta sa studio at handang-handa na siya sa kanyang dialogue. Enrollment na tamang-tama ang katwiran niyang mag-aaral siyang muli kaya siya titigil na sa pagganap. Sasabihin din niyang magtatrabaho siya sa iba. Very taxing ang radio acting at nahirapan na siya talaga. Hindi na siya nag-taxi. Nag-jeep na lamang siya kahit na malayo pa ang lalakarin niya mula sa ibabaan ng mga pasahero. Kailangan na niyang magtipid ngayon. Kung makapagtrabaho man siya, tiyak na minimum wage lamang ay bibigay sa kanya. Hindi katulad sa radyo na walang limit ang kita lalo na kung magugustuhan ka ng audience. Sa harapan ng gate ng gusali ay may nakaparad ng kotseng kulay beige. Bagong modelo. Sinyulapan lamang niya yun at tuloy na siya na naglakad papasok. Nang may humawak sa kanyang kanang braso, biglang lingon ng dalaga. Si Arnold,
Gina, pwede bang mag-usap tayo? Kanina pa kita hinihintay. Ang sabi ni Mang Jess, sigurado ka raw na darating. Hinigit niya ang kanyang braso at pakiramdam niya ay nakakapaso ang palad ng binata. Sorry, may recording pa kami. Nabitawan siya. Maghihintay ako. Gagabihin kami. Kahit abutin pa ng umaga. Wala na siyang maisip ang ikatwiran. Maghihintay ako, Gina. Wala siyang isinagot. Nagtuloy na siya sa loob ng building. Sumakay sa elevator hanggang sa floor nila. Sinalubong siya ni Mang Jess nang makita papasok ang dalaga. May naghahanap sa iyo, Gina, yung si Arnold. Mang Jess, ang boyfriend ni Edna Ledesma? Oo nga, siya nga. Umalis ang sabihin kung wala ka pa. Pero hindi dahil doon kaya sinalubong kagad. May magandang balita ako para sa iyo. Maganda raw balita? Kahit ano pa sigurado gandang ibabalita ni Mang Jess, hindi na niya papatulan. Alam niya tungkol sa trabaho. May bagong serye na naman, siguro sila nasisimulin. Magpapaalam na nga siya. Nagustuhan ng Ace Advertising Company ang timbre ng boses mo. Ikaw ang gaganap na isang fairy sa kanilang ad ng sabong pampaligo. Kung magkakasundo raw kayo sa presyo, magsisimula ng shooting sa Monday. Miyerkules ngayon at may ilang araw pang preparasyon. Shooting ba ikanyo? Oo. Location pa sa Olonga pa raw gagawin. Doon sa Virgin Forest na naiwan doon ng mga kano dahil para raw paraiso ang ganda ng kagubatan. Bigla'y nakalimutan niya ang kanyang pagre-resign. Mang Jess, paano ang recording natin pag napasama ako doon? Maghahanap ako ng replacement. May kaboses ka naman si Ana Musca. Hindi nga lamang kasing husay mong mag-emote. Baka magalit si Direk. Ako nang bahala kay Direk. Kung tuhugin na ho natin lahat ng segment bago ako mag-shooting. Natawa naman si Mang Jess. Bakit ho? Masyado kang mainit, hindi mo pa nga nakakausap ang agency. Bukas, agahan mo at na makapunta tayo sa Makati. Alam mo naman na lahat ng halos ng advertising agencies ay doon nakabase. Nag-tape sila ng kanilang drama at inabot nga sila ng alas 11. Nag-worry si Gina na baka paglabas niya ay naroon pa rin si Arnold. Mang Jess, dala niyo ba ang jeep niyo? Oo. Pwede bang ihatid niyo ako? Wala ako makakasama. Wala si Alex na dinaraanan ng sa amin sa pag-uwi kaya hindi ako natatakot na gabihin. Tena nga. Nang lumabas sila ng gate ng building inakasakay si Gina sa owner type jeepney ni Mang Jess. Tinamaan ng headlight ng jeep ang kotse ni Arnold na nakaparada sa kabilang side ng kalye. Talaga pala siyang hinintay nito. Ngayon siya nagsisisi bakit hindi pa niya hinarap si Arnold para malaman din niya kung anong gustong sabihin nito sa kanya. Gusto sana niya bumaba ng jeep pero nagdalang hiya na rin siya. Hinayang na hinayang ang dalaga. Naalala ni Gina ang sinabi ni Lou nang nagtaksi sila noon pa uwi. Eka, bakit ka ba magigilty kung harapin ka man ni Arnold? Hindi pa naman asawa ng Ednang yun si Arnold Sa larangan daw ng love, ang lahat ay patay-patay ng karapatan. Pero na nga lamang kung kasal na ang inyong mahal. Hindi niya binigyang pansin yun. Ang nasa isip kasi niya ay ang pagkakatitig sa kanya ng lalaki. Ang mainit na palad nitong humawak sa kanyang braso na ang init ay lumaganap sa buo niyang katawan at tumuloy sa kanyang puso. Hindi pa rin nagbabago talaga ang kanyang pagtingin kay Arnold. Bakit nga ba hindi? Bakit pa sana lamang ako uurong? Sisimulan ko ang laban, bulong ni Gina. May sinasabi ka, Gina? Usisa ni Mang Jess na narinig ang pagbulong ng katabi. Naku, wala ho akong sinasabi, Mang Jess. Inuulit ko lamang yung mga linya ko kanina sa recording. Akala ko kinakausap mo ako Hindi ko lamang narinig. Kinabukasan, kasama ni Mang Jess ay nakipagkita sila sa manager ng advertising. Madali naman nagkasundo ang both parties. At gaya ng sabi ni Mang Jess, sisimulan agad sa susunod na linggo ang shooting ng promo ng sabong pampaligo. Mamayang gabi ang recording natin. Wala si Direk ngayong maghapon dahil may personal na lakad daw. Kailan daw tayo pang araw? Ngayon kasi, gusto niyang makita si Arnold at pag niyaya siya nito sasama siya. Talaga yatang mailap sa kanila ang pagkakataon. Noon kasi sinayang niya. Nag-aalala ngayon siyang hindi na maulit pa yun. Linggo, wala siyang pasok. Gumayak siya para magsimba at pagkatapos ay bibili sila ng ilang gamit niya sa isang department store. Pababa na siya ng bahay nang pumarada ang kotse ni Arnold sa harapan ng kanilang gate. Bumaba ito. Napatda si Gina. Paano nalaman ito ang sa kanila? Na magkita sila sa bahay ng kamag-anak nila na malayo sa kanilang tinitirhan.
Magandang umaga, Gina. Pwede bang tumuloy? Arnold, hindi naman ako magtatagal. Gusto ko lang makita ka at makausap. Nahigit ni Gina ang kanyang hininga. Sa tingin niya ay talagang lalong pumogi ito. Lalong pinasisikdo ang kanyang puso. Ang kung ilang araw niyang na dinadasal-dasal na sana'y magbalik si Arnold sa kanyang natupad. Ngayon, halika tuloy. Gumagaralgal ang kanyang boses. Nasaan sila? Ang sila ay ang mga magulang niya at kasambahay. Nang namili ang itay at inay ko, ang dalawang kapatid ko nasa simbahan na. Nakaupo na si Arnold at nanatili pa rin nakatayo ang dalaga. Hindi niya maialis ang kanyang tingin sa lalaking sinamba at itinago sa kanyang puso ng pagmamahal rito sa loob ng mahigit na 4 na taon na inasam niyang sana ay makitang muli. Ngayon inasarapan na niya to. Gina, hindi ka ba mauupo? Sa kalamnag ko lantang si Gina. Naupo sa sofa kaharap ni Arnold. Sabi mo may sasabihin ka sa akin. Ang mahigit na 4 na taong yun. Gina, hindi ka nawala sa aking alaala. Pero batang-bata ka pa nun. High school student. Ako nasa 3 taon ng commerce. Sabi ko sa sarili ko babalikan kita. Pero hindi na kita nakita. Naging busy ako. Nagtrabaho. Gumawa ng pangalan sa business para sa aking sarili. Nang handa na akong handugan ka ng pangalan ko, hindi na kita nakita. Wala nang makapagturo sa akin. Naghanap ako at nabigo. At nagpilit makalimot. Si Edna Ledesma? 3 buwan pa lamang kaming magkakilala. Laki sa Amerika, modern at agresibo. Kayang ipahayag ang sariling damdamin. Maganda rin sa pag-aakalang wala ka na. Hindi na tayo magkikita pa ay napatangay ako sa Agos. Ngayon ikakasal na kayo. Natrap ako, Gina. Wala na akong pakialam sa buhay. Wala ka na nun. Sabi ko sa kanya na hindi naman ako agrabyado. Hindi rin naman siya dehado sa akin. May sarili na rin akong negosyo at matatag na ang kabuhayan. Ano pa bang pag-uusapan natin? Ikakasal na kayo. Kahit pa sabihin kong mula nang makita kita noon, itinakda ko na sa sarili ko ikaw lamang ang lalaking mamahalin ko. Alam kong magkikita pa rin tayo isang araw at matutupad ang pangarap kong makasama ka habang buhay. Huli ng lahat ngayon. Hindi ka ba nagbibiro? May pagtingin ka rin sa akin? Hinintay mo rin ako? Hinintay kita. Ang kaibahan ko lamang sa'yo. Ako hindi nainip. Naghintay ako ng walang ibang commitment hanggang sa muli tayo magkita. Para malaman kung wala na palang katuturan ang pinaghihintay ko. Umiiyak na si Gina. Gina, anyong hahawakan niya ang dalaga. Huwag, wala na rin na lamang tayong magagawa pa. Makabubuti pang umalis ka na. Tumayo si Arnold, nakatungo at laglag ang mga balikat. Naiba namang nakatayo lamang si Gina. Hindi mapigil ang kanyang mga luha sa pagpatak na makitang pababa na ang binata ay humakbang patakbo. Arnold! Natigilan ang binata at lumingon. Nang makitang patakbo sa kanya ang dalaga ay humarap at ibinuka ang mga bisig. Walang atubiling yumakap din sa kanya si Gina. Sinubsob ang mukha sa dibdib ng lalaki. Mahal kita. Mahal na mahal, Arnold. Hindi ko maipaliwanag ang damdaming to. Nakatagal ko ng inalagaan para sa iyo gayong minsan lamang tayo na nakita. Tama na. Tahan na. Masuyong hinaplos-saplos ni Arnold ang buhok ng dalaga. Nang maramdamang tumigil na si Gina sa paghikbi, itinaas niya ang mukha nito at marang hinalikan ng mga labi ni Gina. Aalis ako ngayon, Gina, pero babalik ako. Pipilitin kong kumalas ako usapang parang napilit lamang ako. Maghihintay ako, Arnold. Hintayin kita. Malayo ng binata, sakay ng kanyang kotse, inaron pa rin sa tarangkahan si Gina. Tinatanaw ang kanyang mahal at hindi niya matitiyak kung totoo ang pangako nito o hindi.